Hello, magandang hapon sa inyong lahat. Meron ako nabasa dito, mga men. Nabasa ko yung post ni Bea Bores. Nag-explain siya dito sa nabash kasi siya do sa latest vlog niya, yung sa Fusion Alley. Nakalagay dito, I recently went to Fusion Alley and posted a vlog yesterday, but now I'm getting bashed because people are saying I called the food not masarap. So parang binabash siya kasi sinabihan sinabihan niya na hindi masarap daw yung food sa front ng vendor, sa harap ng vendor. From the start of the video, sabi niya, magbibigay kasi daw siya ng honest rating whether it's masarap or not. And honestly, hindi naman daw talaga siya nasarapan. Tapos ngayon magagalit daw yung mga tao, ibabash siya. So, nagigets niya naman daw, tinagalog ko na lang nagigets niya naman daw kung saan nanggagaling yung iba. Pero, sana nga naman daw medyo banayad lang yung pagkakadeliver niya. Pero at the end of the day daw, ganun daw talaga yung ginagawa niya. Sinishare niya lang yung totoong experience niya doon. Not everything will always be positive. Totoo naman. I think that's also the reason why I got known, because I share not just the good. Hindi lang daw magaganda ang sinishare niya, pati daw yung bad. Yun ang So pinanood ko yung vlog na yon, no, yung sa Fusion Alley. Ito. So majority naman nung videos na napanood ko dito ay positive naman. Pwera lang do sa Thai steak na parang hindi siya maitsurahan kung ano yung kung ano yung gusto niya. Pero ang napuruhan dito yung sushi Ito medyo harsh nga naman yung pagkaka-deliver nung sa Kababaga sushi. ni Lolo. Ay, ito yung sushi na 100. Ayan, see, I told you may sushi dito na tag 100. Bakit ba namin hindi kami naniniwala? Ayan yung sushi. What's the best Ate, seller? puso tayo dito, Japan na ng salmon. Kasi sushi! Kuya, what's the best seller? Roll, cake roll. Anong fish yan? Ito, caviar po. Caviar? Ano nito? Yes po. Kuya, anong lip tint mo? Gusto ko yan. Ito, ma'am. Ay, I'm just joking. Parang salmon. I think that's salmon. Sige, that one. Kuya Jay, gusto nyo? Sis. Sige po, sige po. Ito, tuna. Okay, I want that. Guys, nawawala si Mita. Hindi niya kami mahanap. Tapos what's inside? On the way pa lang. As- Nagbibidyo, wag mo na sumingit. Yun na muna. Sige, go. I think that's good. Okay, tempura, go! So yeah, ito na yun, ito lang naman na napanood ko na pinanood ko to ng buo kanina. Ito lang naman yung feeling ko na parang na-hurt yung mga tao. Hindi tayo mag-Alex G. Okay, let's try. Uy, ang cute ng mayo. White na white. What is that? Honest review. Nope. I'm sorry, I don't like it. And you know what? My standard sa food is very mababa. So, it's a no for me. I want this. It's a Parang harsh nga naman, sinundutan niya pa ng ng alam niyo naman standard ko sa pagkain mababa. So meaning hindi talaga masarap yung So yun yung nakakuha ng parang maraming bash yung pagiging honest, no? Well, ito naman kasi yung take ko dito sa situation na to. Kasi nag-explain naman siya na syempre, hindi naman lahat daw ng pupuntahan niya ay masarap. Sasabihin niya rin ang hindi maganda. Well, maganda na nga naman yun. Nagiging honest ka. Kaya lang, di ba, ang pagsasabi kasi na negative, lalo na kung yung sasabihan mo naman, hindi naman manluloko yan. Hindi naman
mambubudol, no? Di bali sana kung makapal ang mukha niya na katulad ni Tito Norman Mangusin na mambubudol or yung mga manloloko talagang tao, kailangan mo talagang diretsahin nyo na hindi rin maganda yung gawain nila. Pero itong mga tao kasing ito, lehitimong mga nagninegosyo ito at nagsusumikap. Hindi naman sa pagiging wala akong problema doon sa pagiging honest. Kasi dapat naman talaga maging honest ka eh. Kung nasarapan ka, hindi. Kaya lang may art dapat yun eh. Yung parang medyo anuhin mo naman. Kasi you have to understand. Ikaw ay mega sikat na influencer. May power ka eh. Pag nagsalita ka, pag nagbitaw ka ng salita, i-consume yun ng mga followers mo, lalo na yung mga fans mo. Na pagpunta nila diyan sa Fusion Alley, nakita yung nagtitinda ng sushi. Ay, napanood ko kay Bea Boris yan, hindi masarap. Pag tayo diyan. 'Di ba na mo yung yung impact nun? 'Di ba, men? Yun lang naman tingin ko, no? Siguro mas maganda kung sinabi mo na or hindi nyo na lang nirate o halimbawa, no? Nasarapan ka ba? Okay lang. Tapos shift ka na sa iba. Cut nyo na yung video. Or halimbawa, sinabi mo lang na I don't like it. Huwag mo nang pabuntutan nung yung sinasabi na pero alam nyo naman standard ko sa masarap mababaw, 'di ba? Well, sa akin lang naman 'yon, no. Kasi syempre kahit papaano tinamaan yung nagbebenta ng sushi dun eh. Malaki ang impact nun kasi. Pwede nating sabihin na hindi, maganda na 'yon. At least i-improve nila yung i-improve nila yung quality nung binibenta nila. Yes, pwede. Kaya lang, babalik pa ba si Bea Boris doon para i-confirm, ay guys, nag-improve siya, sumarap na. Hindi na siya babalik doon eh. Kahit magsumikap pa na magbago yung ng recipe, yung sushi, nakatatak na hindi na siya masarap. Lalo na yung sa panahon ngayon na budget conscious yung mga tao. Syempre, sinabi ng kilalang influencer na hindi masarap yun, okay tayo, bumili dyan. Sasayangin lang natin yung pera natin dyan. Di ba, men? Yun lang naman, no? Okay lang na maging honest ka. Walang problema. Pero ang main point dito, dapat alam mo kung ano yung power na meron ka eh. Yung kapangyarihan na meron ka. Hindi yun biro. Kung ako ang pupunta dyan, sabihin ko hindi masarap yan, hindi naman papansin yung sinabi ko eh. Kasi di naman ako sikat eh. 'Di ba? Kahit sino sa atin ang pumunta diyan, kahit nga sumigaw ako diyan eh, hindi masarap. Wala namang paki ang tao diyan eh. Pero kung ang pupunta diyan, sino ba mga sikat? Let's say si Piolo Pascual, si Sarah Geronimo. Sino pa ba mga sikat ngayon na artista? Kahit si yung sino ba yon? Yung sumasayaw na ganon. Si Elias JTB. Di ba sikat na sikat yon? Kahit yun magsalita dyan na na hindi masarap yon, maraming mag-iisip na hindi masarap eh. Pag maraming fan base, pag maraming fans. Pero pag yung mga katulad natin na ordinaryong tao, magsisigaw-sigaw ako din hindi masarap, wala namang papansin eh. Yun kasi ang kaibahan ng yun ang pagiging special mo bilang influencer. Ilan ba ang followers mo dito? 3 million Facebook. Sa YouTube ilan ka? 3 million sa YouTube. Sa YouTube 1 million subscribers ka Imagine kung ilan na ba ang views nito. Isang araw pa lang 100,000 na yung nanood sa'yo. Yung 100,000 na yan, pag napanood pa yan, magkikwento yan sa ibang, sa ibang kakilala nila. Alam mo na, di ba? Siguro may total hindi naman nambubudol yung nagbebenta dyan. Kahit
konting, ano lang, or mas maganda, hindi ka nasarapan, hindi mo na lang sinama dun sa, ano nyo. Or halimbawa, ganito, no? After mong kumain lahat yan, nabigyan mo ng exposure. Magbigay ka na lang ng top 5 na nagustuhan mo. Huwag mo na lang isama yon, 'di ba? O ito yung top 5 na nagustuhan ko. Number 1, ang pinakagusto ko yung sisig talaga na natikman. Then, pangalawa yung empanada. Pangatlo yung pansit. Pang-apat yung pandekoko. Panglima yung giniling na baga. Ay, yung inihaw na baga. Yun ang mga marirecommend ko na na kailangan mapuntahan nyo dito. Tapos, di mo na sinabing hindi masarap yung iba. Diba? Tsaka tiningnan ko yung vlog mo, hindi ka naman talaga food reviewer talaga eh. Kasama din kasi yun eh. Well, opinion ko yun, ano. Di bali sana kung nakilala kang food reviewer na harsh kang mag-criticize ng mga kinakain. Pero kung ang vlog mo ay wholesome, no, yung parang mga personal vlog, di ba? Yan ang nakalagay dito pati. I didn't even say hindi masarap. Parang gano'n na rin yun, hindi mo nagustuhan eh. I said it's a no for me, and yes, I was expecting na masarap because I've been seeing it sa TikTok na it's masarap daw. Anong nangyari? Sinasabi sa TikTok masarap daw. Biglang binasag mo yung sushi. 'Di ba? Nung dating sa hindi masarap. Siyempre, mas paniniwalaan ka nun, mas marami ang followers mo eh. Kumbaga, sa dami ng fans mo, mas may credibility. Iisipin nila, ayun, nasa TikTok na yun, ano lang yun eh. Kasi vlogger sila or nilibre lang sila doon, kaya nasabi nila masarap. Diba? Anyway, no, nangyari eh. Ganun talaga ang buhay. Diba? Pero sana hindi maapektuhan yung negosyo ni Kuya dun sa rating ni Bea Bores. Anyway, anong masasabi nyo tungkol dito sa napag-usapan natin? Hindi ko sinasabing bawal yung ginawa niya ha. Ina-admire ko naman yung pagiging honest. Pero sa mga tao na alam mo na nagninegosyo doon, di ba sana kung dugyot yung lugar, habang sineserve sa iyo eh hindi parang dugyot ang dating, di ba? Okay lang na anuhin mo 'yon, pero kung maayos naman yung bigyan mo lang kahit konting consolation lang. Hindi naman siguro. Pati yung meron pa nga dito ako napanood eh. Yung ito no, yung lumapit sa'yo na gustong ipatikman yung, kasi kilala ka eh, sikat ka eh. May lumapit sa iyo dito eh, na gustong patikman yung pagkain nila. Ito yata yon. Yung tiramisu yata yon. Yung nilapitan. Ako yung nasaktan para sa... Di ba? Ito no. Gar. Bea. I'm so sorry. I said no to all the sugars. I'm so sorry. You wanna try? I need that. I'm so sorry. Hindi niya no, parang hindi naman siguro masama. Kung yung kinakain mo, sugar din naman yan eh. Kahit isang subo lang sana doon, mabidyohan ka man lang na kinain mo yung paninda nila. Kasi parang honor sa kanila yan eh. Yung ganyan eh. Well, style ni Bea Bores yun eh. Kaya lang, kung ako kahit pa sabihin na bawal obviously, pwede naman kasi kumakain, sugar din naman yung kinakain mo. Kahit siguro isang kutsara lang na gumanon ka dun sa ino-offer sa'yo. Pero, sabagay, hindi ka naman politiko, Yun lang, ko lang naman yun, personal opinion ko lang naman. Wala masama sa magiging honest, pero kung magagawa dun sa lahat makikinabang, 'di ba? Okay lang. Anyway, magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.